Iba't ibang mga theories under criminal sociology, Part 2. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na, para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about interactional theory. Interactional theory is the idea of interactions with institutions events during the life course determine the criminal behavior patterns or mostly in criminogenic, involving natures and the weakening of bonds in a society. Ang theory na ito mga kaibigan ay nagpapaliwanag ng paghina ng relasyon ng mga tao sa society at pinapaliwanag din dito kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga tinatawag na subculture. Anyways dito sa interactional theory, malaki ang ginagampan ng role ng kapaligiran during life course dahil dito natututunan nating mga tao ang iba't ibang patterns ng pag-uugali na nagkakaroon ng conflict kung ito ay natutunan sa hindi magandang paraan. Maraming theory ang nagpapaliwanag ng tungkol sa mga subcultures at mga deviances, ngunit ang interactional theory ay nakafocus sa paghina ng tinatawag na mga social bonds. So ano-ano ang mga social bonds na ito? Ang mga social bonds na ito ay ang mga mahahalagang elemento ng social bond theory. Tinutukoy ng interactional theory ang mga ito bilang mga factors kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang klase ng criminal behavioral patterns, at sinasabing kapag daw humina ang alinman sa mga ito, ay pwede itong magresulta ng pagkakaroon ng kriminalidad. So ano-ano nga ba ang mga social bond factors na ito? Number 1 ay ang tinatawag natin na belief or belief in conventional values. Ito yung mga bagay na nakagawian na natin at madalas ginagawa natin sa ating komunidad. Kung papaikliin lang natin mga kaibigan, ito yung mga kaasalan na ipinapakita natin saan man tayo mapunta. Halimbawa nito ay ang paghinto at pagtindig ng tuwid sa tuwing naririnig natin na inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas, at ang pagsimba, at kahit ang simpleng pag-turn off ng cellphone sa oras ng klase ay pwede ding maging halimbawa dito. Number 2, involvement in conventional activities. Ito naman ang mga bagay or mga aktibidad natin sa ating ginagalawang society. Kasama dito ang pagkakaroon ng trabaho, pagpasok sa trabaho, or pagpasok sa eskwelahan sapagkat ito ay normal lamang na dapat ginagawa natin. Number 3, attachment to parents and peers. Ang ibig sabihin naman nito mga kaibigan ay ang pagkakaroon natin ng attachments or ugnayan natin sa ating mga magulang at sa iba pang mga kapantay natin sa isang society. And last but not the least ay ang tinatawag na commitment. Anyways malawak ang sinasaklaw ng commitment dahil pwedeng makita mo ito sa anyo ng trabaho, relasyon, pag-ibig man, or pagkakaibigan, at pwede din sa anyo ng pag-aaral at mga paniniwala. Ngayon, paano naman natin ito maiiugnay sa kriminalidad? Ayon sa social bond theory, or minsan tinatawag din na social control theory, makakaapekto ang mga ito kapag ang alin sa mga ito ay bumaba or humina. At yan mismo ang ipinapaliwanag ng interactional theory. Halimbawa, ang isang pamilya sa isang tahanan ay may hindi magandang relasyon sa isa't isa. Pwede itong maging dahilan ng pagkakaroon ng problema na maaaring makaapekto sa kanilang mga anak, na pwedeng maging dahilan din kung bakit nagre-rebelde ang mga anak, naghihiwalay ang mag-asawa at marami pang iba. Sa mga ganitong sitwasyon ang bawat isa sa kanila ay naghahanap ng alternatibong paraan upang makatakas sa mga problema. Tulad ng pagsali ng mga kabataan sa gangs, pagka-involved sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, pagkakaroon ng mga kabit ng asawang babae or lalaki, at iba pang mga kaugnay dito. Dito pumapasok ang mga subcultures tulad ng mga gangs at mga ibang grupo ng tao na lumalaban at against sa mga social standard or norms ng society, na kung minsan kapag napabayaan ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng gulo at krimen. E paano naman kung ang belief naman ang mababa? Pwedeng maging stereotype ang mga tao kung magiging mababa ang factors na ito. Halimbawa, ang hindi mo paggalang sa mga mas nakakatanda sa iyo ay pwedeng maging basehan ng ibang mga tao para isipin nila na hindi ka mabuting tao. Or ang pagpapalagay mo ng tato ay pwede din nilang gamitin bilang basehan ng iyong pagkatao. Ganun din naman kung may hindi ka magandang background sa edukasyon na pwede nilang gamitin para madali ka nilang mahusgahan. Kung bababa ang belief, maaari kang mahusgahan, at kung minsan ma-label ka bilang isang kalaban ng lipunan na eksaktong pinapaliwanag naman sa tinatawag na labeling theory. Anyways mga kaibigan, meron na pala tayong nagawang video about labeling theory, at kung interesado ka sa topic na ito, ay mag-iiwan ako ng link sa dulo at sa description box ng ating video. At panoorin mo na lang pagkatapos ng video natin ngayon. Okay, let's go back to the topic.
At pangatlo, kung bababa naman ang involvement sa conventional activities ng isang individual, maaaring bumaba din ang self-discipline ng isang tao na pwedeng maging dahilan upang malihis sila ng landas ukol sa ating social norms. Anyways, tama nga naman kung aalisin mo sa isang tao ang mga conventional activities na ito, tulad ng trabaho, pagpasok sa eskwelahan, at iba pang mga bagay ng pakikilahok sa ating lipunang ginagalawan, ay maaaring maging daan pa ito para mas maudyukan sila ng ibang mga tao, sa ilalim ng mga subcultures, na gumawa ng masasamang gawain tulad ng pagkomit at pagkasangkot sa kriminalidad. And last but not the least is ang commitment. Katulad din ng nabanggit na natin kanina. Malawak ang sinasaklaw ng commitment dahil ito ay tumutukoy sa dedikasyon ng isang tao sa isang conventional na gawain sa anyo ng belief, involvement at attachment. Kung ang pagiging committed ng isang tao sa isang bagay or mga conventional na gawain ay bumaba at humina or sa madaling salita ay nawala na ang isang tao ng personal na interest sa alinman sa mga ito, ay magkakaroon ito ng mas malaking posibilidad upang malihis ng landas ang isang individual na maaaring magresulta sa kriminalidad. Ngayon, ano naman ang pinagkaiba ng social control theory sa interactional theory? Sa social control theory, tinutukoy ang belief, involvement, attachment, at commitment bilang mga elemento na maglalayo sa isang individual para hindi sila malihis ng landas patungo sa kriminalidad. Samantalang ang interactional theory naman ay tinitignan ang mga elemento na ito bilang mga factors dahil kung magiging mahina at mababa ang mga elemento na ito ay maaaring makaapekto ito sa isang individual upang masangkot ito sa kriminalidad. Sumakatuwid, kung mahina ang impluensya ng mga conventional na mga gawain sa isang individual, posibleng maimpluwensyahan ito ng ibang mga bagay na labas sa kultura ng isang komunidad na maaaring maging daan pa para sa pagkakaroon ng kriminalidad. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video mga kaibigan at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day pag-uusapan naman natin ang tungkol sa tinatawag na social process theory. Tungkol saan nga ba ang theory na ito? Ang social process theory mga kaibigan ay isang teorya na kung saan ipinapaliwanag nito kung paano nagiging kriminal ang isang tao sa ilalim ng mga tungkulin at pagkakaroon ng mga interaksyon sa isang lipunan at mga organisasyon na kanilang kinabibilangan. Ayon sa theory na ito, pinapaniwalaan ang lahat ng antas ng pamumuhay ng tao ay may mga potensyal na masangkot sa kriminalidad kung sila ay magkakaroon ng hindi magandang relasyon sa kanilang kinabibilangang lipunan. Anyways, ang social process theory mga kaibigan ay mayroon tatlong main branches. Ang mga ito ay ang social learning theory, social control theory at labeling theory na kung inyong matatandaan ay minsang natalakay na din natin. Ngayon, bigyan lang natin ng konting highlights ang tatlong branches na ito. Umpisahan natin sa social learning theory. Ayon sa theory na ito, ay pinapaliwanag na natututo ang isang tao sa pamamagitan ng panonood at pag-imitate sa ugali ng iba. Pangalawa, isang social control theory. Sa social control theory naman pinaliwanag ang apat na klase ng tinatawag na social bonds, ang belief, involvement, attachment at commitment, na kung saan, ang mga elemento daw na ito ang siyang pumipigil sa pagiging kriminal ng isang tao. At pangatlo ay ang labeling theory na nagpapaliwanag na nagiging kriminal ang isang tao kapag tinanggap na nila sa kanilang sarili ang mga masasamang bansag or mga label bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Sumakatuwid, ang social process theory ay tumutukoy sa mga pananaw na ang kriminalidad ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng obserbasyon, paghina ng relasyon at mga conventional na gawain sa lipunan at pagbibigay ng mga negatibong label sa mga tao. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the power control theory. So tungkol saan nga ba ang theory na ito?
Ang theory na ito ay tumutukoy sa kung sino ang mas mabilis maimpluwensyahan ng kriminalidad sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Tinutukoy sa theory na ito na mas mataas ang porsyento ng mga kalalakihan na ma-involve sa kriminalidad kaysa sa mga kababaihan dahil mas may higit na kalayaan ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Dahil ang mga kababaihan ay mayroon lamang limitado na paggalaw pagdating sa bagay na ito, lalo na kung sila ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng kanilang mga magulang. Ayon sa theory na ito, sinasabing ang mga kababaihan ay may mas higit na pagpipigil tungo sa kapahamakan at mga iba pang panganib na hatid ng pagkasangkot sa kriminalidad. Ayon kay John Hagan, tinukoy niya ang relasyon at ang kasarian bilang isang kapangyarihang umiiral sa loob ng isang tahanan. Tinukoy din niya dito na kung sino ang mas may higit na kakayahan na magtrabaho sa mag-asawa ay siya rin ang may higit na pamamahala sa kanilang pamilya. Anyways, ano ba ang ibig sabihin ni John Hagan sa mga ito? Meron siyang binanggit tungkol sa patriarkal, matriarkal at egalitarianismo. So dahil nga nabanggit na natin ito, pag-usapan na din natin. Kapag sinabi nating patriarkal mga kaibigan, ito ay nangangahulugan na may mas malawak na kontrol ang isang lalaki kaysa sa mga babae. Ayon sa tinatawag na feminist perspective, ang patriarchy ay itinuturing na isang repressive or mapanupil na pamamahala para sa mga kababaihan dahil pinipigilan nito na maabot ng mga kababaihan ang kanilang buong potensyal. Ayon naman kay Germaine Greer na isang radical feminist, sinabi niya na ang patriarchy ay isang hindi makatarungang pamamahala. At sinabi din niya na ito ay nakadisenyo lamang sa ilalim ng kontrol ng mga kalalakihan. Parang ganito ang ibig sabihin niya mga kaibigan. Kung ang isang babae na nakipagrelasyon at nakipag-asawa sa isang lalaki, ito ay nangangahulugan na sila ay nagpapasakop na dito. Ngunit maaari lamang mawala ng bisa ang kontrol na ito kung ang isang babae ay hindi makikipagrelasyon sa isang lalaki or kung makikipaghiwalay sila dito at ganon din naman kung makikipagrelasyon sila sa kanilang kapwa babae. Next is, ang matriarchal. Ang matriarchal or matriarchy sa Ingles ay ang kabaliktaran naman ng patriarchal na sistema na kung saan ang pinakamatandang babaeng miyembro ng isang pamilya ang may ganap na autoridad at pamamahala na sinusundan ng mga iba pang miyembro ng kababaihan sa ilalim nito. And last but not the least is ang tinatawag na egalitarianismo. Sa ilalim ng egalitarianismo, itunuturing ang bawat miyembro ng pamilya ng may naaangkop na pagtrato base sa kani-kanilang tungkulin at bilang isang kabahagi din ng isang pamilya. Ngayon ano ang ipinapaliwanag ng power control theory? Ang nais ipaliwanag ng theory na ito ay ang mga bagay na komo-control sa isang individual ay naaangkop sa kanilang mga pag-uugali at hindi ito lumilihis. Anyways, ang isang tao ay maaaring malihis ng landas tungo sa kriminalidad kung hindi masusunod ang mga social norms at control sa isang society. Sumakatuwid ito ay nagbibigay ng mga idea kung paano nabubuo at nasasangkot ang isang tao sa kriminalidad. At siya nga pala mga kaibigan, meron na akong nagawang video about social control theory at kung interesado ka sa topic na ito ay mag-iiwan ako ng link sa description box ng video natin ngayon. And before we end this video, ano naman ang kahalagahan ng power control theory? Walang eksakto at malinaw na paliwanag ang theory na ito, ngunit ito ay nakabase sa stratification or pagkakasunod-sunod ng mga miyembro ng isang pamilya pamula sa pinakaitaas at sa mga nasa ibaba nito. Mahalaga ang pagkakaroon ng kontrol ng mga magulang sa kanilang mga anak lalo na kung ito ay bata pa dahil sa mga magulang manggagaling ang mga patterns ng behavior na matututunan ng mga batang miyembro ng pamilya mula sa kanila na magagamit nila upang makaiwas sa pagkadelinkwente na maaaring humantong sa pagka-involve sa kriminalidad. Anyways, ang mga control under this theory ay maaaring may maging magandang dulot sa mga nakakabatang miyembro ng isang pamilya. Ngunit pwede din itong magdulot ng hindi magandang resulta dahil tulad nga ng nabanggit na natin kanina, ito ay magbe-base sa kung paano napamahalaan ng mga nakakataas na miyembro ng isang pamilya ang mga batang miyembro nito, lalong-lalo na sa mga batang kababaihang kasapi sa pamilya. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about symbolic interaction theory or minsan ay tinatawag na symbolic interactionism. Tungkol saan nga ba ang theory na ito? Basically, ang theory na ito ay tumutukoy sa mga simbolo, mga meanings, at pakikipagkomunikasyon, at kung paano ang tao ay nagre-react sa mga ito. Maraming pwedeng maging halimbawa ang theory na ito. Pwedeng maging halimbawa dito ang traffic symbols na nagbibigay sa mga tao ng mga impormasyon, pwede din ang mga pedestrian lanes at iba pang mga symbols na hindi naman mahirap unawain ng mga kahulugan.
Ngunit paano nga ba naiuugnay ang theory na ito sa mga tinatawag na deviant perspective or mga paglihis ng pananaw? Maaaring maiugnay ang theory na ito sa mga deviant perspective sa paraan kung paano na-interpret ng isang tao ang isang symbols. Halimbawa, si Tanggol ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa pag-aalaga ng aso kaya naisip niya na hindi pala lahat ng aso ay maamo. At magmula noon hindi na siya lumalapit sa kanyang mga aso sa tuwing pinapakain niya ito. Sa ating senaryong binasa, papasok ang symbolic interaction theory. Dahil ipinapaliwanag ng senaryo na kung ang taong nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa isang sitwasyon ay makakakita ng mga simbolo na tumutukoy sa pangyayaring ito, posibleng ito ay maging palatandaan na sa kanya na dapat niya itong iwasan. Ang theory na ito ay maaari din maiugnay sa mga tinatawag na hate crimes at sa tinatawag na labeling theory. Anyways, meron na po pala tayong nagawang episode about labeling theory. At kung interesado ka sa topic na ito ay mag-iiwan ako ng link sa huli ng video natin ngayon. Okay, let's go back to the topic. So paano nga ba naiugnay ang mga hate crimes at labeling theory sa symbolic interaction theory? Umpisahan natin sa tinatawag na races. Karaniwang halimbawa nito ay ang pagkakaiba-iba ng kulay ng ating mga balat. Tulad ng ibang mga tao na galit or nangdidiri sa mga tao na maitim ang kulay ng balat, kung kaya't ang iba sa kanila ay hindi binibigyan ng pantay na pagtrato ang mga taong may maitim na kutis. Karaniwang ang mga ganitong pag-uugali ay naiiugnay din sa tinatawag na xenophobia na nagpapakita ng matinding pagkamuhi sa ibang lahi at bansa. At mga kaibigan, gumawa na din pala ako dati ng episode about phobia. At kung interesado ka din sa mga topic na gaya nito ay iiwanan ko din ang link sa huli ng video natin ngayon. Ngayon, nasabi din natin kanina na pwede din palang maiugnay ang symbolic interaction theory sa tinatawag na labeling theory. Kung naaalala nyo mga kaibigan, ang labeling theory ay hindi nakafocus sa mga deviant and criminal behaviors. Dahil ito ay tumutukoy mismo sa mga reaksyon ng mga tao sa isang society patungkol mismo sa deviant criminal behaviors. So paano naiugnay ang symbolic interaction theory sa labeling theory? Halimbawa, si Natoy ay kilalang gumagamit ng droga sa kanilang lugar kaya siya ay tinuturing na addict sa droga ng mga tao kung kaya't siya ay pinangingilagan sa kanilang lugar. Ngayon paano pumapasok ang symbolic interactional theory sa senaryong ating binasa? Ang simbolong lumilitaw sa senaryo ay ang mismong droga na alam naman natin lahat na masama itong gamitin kung kaya't ang mga taong gumagamit din ng mga ito ay tinuturing din ng karamihan na masama. Parang ganito yan mga kaibigan, subukan nating alisin si Natoy sa senaryo at tignan lang natin ang mismong naging dahilan kung bakit siya naging masama, which is ito nga ay yung paggamit niya ng droga. Ngayon tignan nyo ang larawan ng droga na ito at isipin nyo ang mga bagay na pwedeng mangyari sa isang taong gagamit nito. Sa pag-iisip mo ng mga bagay na pwedeng mangyari sa taong gagamit ng droga, doon mag-uumpisa ang tinatawag na interpretation. Na kung saan nagbibigay ka na ng mga kahulugan tungkol sa mga simbolo, mga bagay at pangyayari na iyong nakikita. At siguro mga kaibigan, ay dito na muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking something about rational choice theory in relation to criminality. So ano nga ba ang rational choice theory? Ang theory na ito mga kaibigan ay nagpapaliwanag kung paano nagdedesisyon ang isang tao nang nakabase sa mga kalkulasyon at mga makukuha nitong benepisyo at mga magiging pakinabang nila sa isang ilegal na bagay kung ito ay kanilang gagawin. So makatuwid mga kaibigan, ang tinutukoy ng theory na ito ay ang mga krimen na pinag-isipan munang mabuti bago gawin. At ayon din sa theory na ito, sinasabing ang mga kriminal daw ay gumagamit ng logical decision-making process upang timbangin ang mga bagay na maaari nilang mapala kung gagawin nila ang isang krimen. Halimbawa, merong dalawang tindahan ng burger. Sa unang tindahan ay 25 pesos lang ang burger, ngunit sa kabila naman ay 25 pesos lang din ang tinda na burger pero may libreng isang basong orange juice. Malamang karamihan sa inyo ay pipiliin ang tindahan ng burger na may libreng isang basong orange juice. Dahil mas makakatipid ka kung yung bibilin mong pagkain ay may libre ng inumin. Anyways, in terms of crime commission naman mga kaibigan, ang rational choice theory ay nakafocus sa self-interest ng isang tao na ma-maximize ang kanyang sariling kagustuhan nang hindi masyadong nalalagay sa kapahamakan. Halimbawa,
Si Natoy ay balak nakawin ng isang kotse na nakapark malapit sa isang toy store, ngunit may dalawang pulis na nakaposte malapit sa lugar kung saan nakapark yung kotse na target niyang nakawin. Kaya napagdesisyonan ni Natoy na huwag munang ituloy ang kanyang binabalak, kaya inintay niyang umalis ang dalawang pulis bago niya ninakaw ang kotse na target niya. According to the scenario mga kaibigan, si Natoy ay nagpakita ng self-interest sa kotse na nakita niyang nakapark malapit sa isang tindahan ng laruan, ngunit may risk or panganib na baka mahuli siya ng pulis na nandoon kung isasagawa niya agad ang pagnanakaw sa kotse, kaya ang ginawa niya ay inintay niya muna na umalis ang mga pulis na nandoon sa area, bago niya ninakaw ang gusto niyang kotse. And aside from that mga kaibigan, isa din sa focus ng rational choice theory, ang i-maximize ang personal interest ng isang individual, habang pinapababa naman ito ang mga pagkasangkot sa mga posibleng panganib. At siguro mga kaibigan, ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa rational choice theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the conflict theory. Tungkol saan nga ba ang theory na ito? Ang theory na ito ay tumutukoy sa mga bagay na sobra at mga bagay na kumukulang, at kung minsan ito ay naiuugnay din sa mga kompetisyon. Tulad ng bakit hindi natatapos ang kriminalidad, bakit may mga taong gumagawa ng krimen, at bakit may mga taong nai-involve sa paggawa ng krimen. Anyways, pwedeng maiugnay ang mga subculture group sa ganitong mga usapan, dahil ang mga grupo na ito ay may sari-sariling pananaw na nagre-resulta naman sa pagkakaroon ng mga kompetisyon at hindi pagkakaunawaan na humahantong naman sa pagkakaroon ng salungatan. Ayon kay Karl Marx, na isang German philosopher at economist, sinabi niyang ang pagkakaroon ng conflict o mga tunggalian sa isang lipunan ay isang bagay na tuloy-tuloy lang nangyayari at hindi ito natatapos. Ayon ulit kay Karl Marx patungkol sa theory na ito, sinabi niyang ang mga iba't ibang grupo sa lipunan ay nakikipagkompetensya kahit sa maliliit at mga limitadong mga bagay. Anyways, pwede mong i-apply ang theory na ito sa pagkakaroon ng inflation o ang pagtaas ng mga bilihin dahil sa mga limitadong supply, kaya tumataas din ang presyo ng mga ito. Ngayon, paano naman natin makikita ang kaugnayan ng conflict theory sa pagkakaroon ng kriminalidad? Katulad nga sa nabanggit natin kanina, ang conflict theory ay walang katapusang pagtotunggalian sa pagitan ng iba't ibang mga grupo sa isang lipunan. Tinitignan ng theory na ito ang isang bagay tungkol sa hindi pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng iba't ibang mga grupo sa isang lipunan, at makikita dito ang pagkakaroon ng salungatan, at mga pakikipagkompetensya tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, ganun din naman sa mga mayayaman at may mga posisyon sa lipunan, dahil sa sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang yaman at kapangyarihan. Dahil sa mga bagay na ito, ang mga nasa ilalim na kapos sa mga pagkukunan ng ikabubuhay ay napipilitang gumawa ng masama, at ang mga taong sagana sa yaman at kapangyarihan naman, ay nagiging sakim at madamot. Isa sa mga halimbawa nito, ay ang mga hindi tamang pasweldo sa mga empleyado, at mga manggagawa, hindi maayos na sistema ng edukasyon at mga batas na siya namang nagre-resulta ng kakapusan na nagre-resulta naman sa pagkakaroon ng kahirapan. Ano nga ba ang control balance theory? Ang control balance theory mga kaibigan ay isang klase ng deviant theory. Anyways, may nagawa na din akong episode about deviance theory, at kung interesado ka sa mga topic na tulad nito, ay mag-iiwan ako ng link sa baba at sa huli ng video natin ngayon. So let's go back to the topic. Ang control balance theory ay tumutukoy sa anumang pagkontrol kaugnay ng ating kapaligiran. Ipinapaliwanag lang ng theory na ito kung gaano kakontrolado ng kapaligiran ng isang tao ang kanilang pag-uugali, pati na rin kung paano nalalampasan ng isang tao ang mga kontrol na ito at may kontrol sa iba. Merong dalawang senaryo or pangyayari na pwedeng pumasok ang theory na ito. Una, kapag ang isang tao ay mayroong mas higit na pagkontrol sa kapaligiran, meaning mas kontrolado ng taong ito ang mga nangyayari sa paligid niya. Pangalawa, kapag ang isang tao ay kontrolado ng isang sitwasyon or ng mga pangyayari. Para pare-pareho natin maintindihan, ay magbibigay ako ng ilang mga simpleng halimbawa. Mag-umpisa tayo sa pagkontrol sa sitwasyon. Halimbawa, sa isang bahay, may tatay.
nanay, at mga anak. Ngayon, ang bahay ay hindi na natin tatawaging bahay kundi isang tahanan na siya namang gagamitin natin para mag-represent sa tinatawag na community. Sa isang tahanan, ang mga magulang ang may mas kontrol at dapat na mas masunod sa loob ng isang tahanan. Anyways, may mga sitwasyon na nagbabago ito. At yan ang ipapaliwanag ng number 2. Kapag ang isang tao ay mas kontrolado ng isang sitwasyon kaysa sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, kapag daw ang isang tao ay mas kontrolado ng mga pangyayari sa paligid niya, ang ibig sabihin lang nito ay limitado lamang ang mga bagay na pwede niyang gawin at yun ang isang factor kung bakit lumilihis sila ng desisyon. Para pare-pareho natin maintindihan ay magbibigay ako ulit ng isang simpleng halimbawa. Halimbawa, sa isang tahanan may mga pagkakataon na sumusuway ang mga anak sa kanyang mga magulang. Meaning ayaw nila nang palagi silang ino-orient sa mga bagay-bagay sa paligid nila. Minsan ang masyadong pagkontrol ng mga magulang sa mga anak ay nagiging dahilan upang magrebelde ito sa kanila dahil ang masyadong pagkontrol sa mga ito ay nagbibigay sa kanila ng mga limitado na mga bagay para gumawa ng mga desisyon. Ngayon, subukan naman natin i-connect ang dalawang factor na ating binanggit sa pagkakaroon ng kriminalidad. Umpisahan natin ulit sa pagkontrol sa mga pangyayari. Kapag ang isang tao ay may mas malaking porsyento ng pagkontrol sa mga nangyayari, ibig sabihin hawak din niya ang paggawa ng malayang desisyon. Tulad ng mga covert at illegal business. Ang mga businessman sa likod ng mga illegal na negosyo ay may kontrol upang pagtakpan ang tunay na nangyayari sa likod ng kanyang negosyo. Pangalawa, kapag mas kontrolado ka ng sitwasyon at nagawa mong makaalis dito. Halimbawa, ikaw ay pumunta sa isang mall or else sabihin na lang natin na isa kang empleyado sa isang mall. At nagawa mong makapagnakaw sa loob ng mall nang hindi ka nahuhuli dahil nagawa mong takasan lahat ng security doon. Ibig sabihin kahit alam mong kontrolado ka ng sitwasyon, nakaisip ka ng paraan para gawin ang gusto mo sa paraang hindi ka mahuhuli. Anyways, ang mga natitira mong katrabaho ngayon na walang alam sa ginawa mo ay may iwan sa loob ng sitwasyon ng ginawa mong pagnanakaw. At ayon din sa libro ni Charles Tittle na may pamagat na control balance. Sinabi dito na ang kapaligiran ng isang tao ay maaaring maka-impluwensya sa kanilang pag-uugali. Hindi lahat ng nasa isang kontrolado na kapaligiran ay gagawa ng krimen, ngunit para sa ilan ito ay isang paraan upang maging mas malaya sa pagkontrol. At ang mga statement na ito ay direktang tumutukoy sa tinatawag na deviance or paglihis. At siguro mga kaibigan ay dito na muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa control balance theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.